pumunta tayo dahil nga po napag-usapan na mga kababayan, eh, yung si Marcoleta tatakbo Vice Presidente, pumunta na tayo kay Rodante Marcoleta ho, mga bossing, 'no? Rodante Marcoleta, banat! Sabi ko, friendly debate. Apo, friendly debate. Ang gusto ko nga sabihin sana, parang freewheeling discussion ng isang namumuong suliranin sa ating lipunan. Sandali kapagka tutukuyin mo yung kalayaan na may suliranin, wala, maayos sila do'n. Kay IG bigla nagulat nga lang sila biglang napasama doon sa trip mo, ano? Maayos sila do'n, tahimik sila do'n, may mayor, may vice mayor, may mga barangay tanod, may mga barangay captain, 'di ba? Tapos biglang makakarinig ka, i-give up na lang po natin yung kay IG, anak ng tupa yan. Nananahimik, wala naman, hindi naman sila kasama. Ang tagal-tagal na, 1950s pa, nung nadiskubre. Tapos ibinigay yung karapatan sa Pilipinas. Tapos gusto mo ngayon 2026 gusto mo i-give up na lang po natin yung Kalayaan Island Group o yung KIG. Anak ng tokwa talaga si Marcoleta, Kasi ang pinagmumulan nito ay sari-saring mga fabricated na pinagsama-sama. Mamaya ipakikita natin para linawin natin ang lahat ng ito. Apo. Ano ba? Sabi ko nga sa ikinatuwa ko ito. Ngunit Natuwa ka pa sa lagay ng yan, ha? Nagagalit na sa iyo yung buong Pilipinas, ha? Yung mamamayang Pilipino, natuwa ka pa. nagkaroon lang ako ng konting reservation doon sa kanyang pagtanggap dahil gusto niyang limitahin yung pinaka-area ng pag-uusapan. Nilinya na niya, sinabi ko Actually mga bossing, ang tingin ko dito patibong. No? Nung una, ang sabi ko is, nako, pagka pinatulang ka niyan, matutuwa ako, yari ka. No? Kasi mukhang alam naman po lahat talaga. Tariela, J. Batumbakal, tapos si Antonio Carpio, mga kababayan. Pagka may pumatol dito, sabi ko, yari to. No? Na-realize ko, mga kababayan, yung sinasabi ni Rodante Marcoleta na debate, hindi pala dapat. Bakit to? Kumbaga parang binibigyan lang natin ng pag-asa ang China na mapag-usapan na may mga ganyan. 'Di ba? Na biruin mo kay IG, may mayor, may vice mayor, may mga chairman, may mga barangay kapitan. Tapos pag-uusapan, pagdidebatehan kung dapat bang i-give up o kung dapat bang mapasa sa China. Parang binibigyan lang natin sila ng pag-asa. Kaya sabi ko, tama pala talaga ang sagot nung si Batumbakal, no? Na si Jay Batumbakal at ni Jay Tariela ho, mga bossing. Na hindi dapat natin pagdebatehan 'yan. Walang pagdebatehan niya kasi atin 'yan na. Tapos na, no? Matagal nang sa atin 'yan. Matagal nang merong gobyerno diyan. na there is no such thing as West Philippine Sea. Hindi naman niya kasi binalikan yung mga pangyayari kung bakit nabanggit ko yung ganong klaseng pananalita. Ulit ay yung ba yung there's no such as West Philippines? Atras natin. Niya kasi binalikan usapan. Nilinya na niya, sinabi ko raw na there is no such thing as West Philippine Sea. Sinabi mo naman talaga yun. No, yun lang yung mga linyang kataga o yung mga kataga na sinabi niya ho, mga kababayan. Nung araw na yon. Sabi ni JJ Bar, palusot si Piluke. Piluka. 'Di ba? Kinabukasan na lang nung nag-alab na at nagalit na ang mamamayang Pilipino. Biglang ang bawi niya, biglang ang sabi niya, diyan din sa Net 25. Ano sabi niya? Pangalan lang naman ang ibig ko sabihin doon. Ganon din ho. Yung isuko. Wag na naman sabihin isuko, no? I-give up na lang po. Same lang din. I-give up yung KIG. Nung napagtanto niya na nagagalit ang mamamayang Pilipino, hindi lumusot yung testing the water niya. Iniba naman. Water lang naman po nung KIG. Yung ibig ko sabihin. 'Di ba? Tuloy.
Hindi naman niya kasi binalikan yung mga pangyayari kung bakit nabanggit ko yung ganong klaseng pananalita. Na noon, totoo, no, sa isa sa mga pagdinig namin sa House of Representatives, may kinalaman doon sa mga vloggers. Apo. Dahil sa kakulangan ng maraming mga impormasyon, lalong-lalo na ako sa South China. Sandali, Brad. Oy, shh, oy. Pati si Tunying na ano tawag dito? Na kumbaga ano ba trabaho na host. Oh, pati si Tunying, ano sinasabi niya? Pinaulit-ulit niya, pinakinggan niya ng buo. Walang ibang kontekstong pwedeng paliwanag doon sa sinasabi mo, i-give up yung KIG. Mahirap ilusot yan, Brad. China Sea, na kung tawagin yung ibang panig nga nito yung West Philippine Sea. Nasabi ko nga, sa totoo lang, if we take into account the international community, Yes. there is no such thing as West Philippine Sea. Pinipilit kong ipaliwanag na Yun yung narinig namin. Ang narinig namin, there is no such as West Philippine Sea, guni-guni lang. Di ba? Sino agree sa akin? At sino ang nakarinig din? Nang yun yung sinabi ni Marcoleta. There is no such as West Philippine Sea, guni-guni lang ang West Philippine Sea. Sino? Press 1 sa mga uma-agree sa akin na yun mismo ang sinabi ni Marcoleta. para tanggapin na magkaroon tayo ng West Philippine Sea, marami tayong mga steps na gagawin. Ito-drawing natin yan, gagawan natin ng chart na mga kasamang coordinates, at yan i-deposit natin sa United Nations at sa mga relevant international organizations. Apo. Dahil kailangan yon upang mabigyan natin ng pagkakataon ng iba't ibang mga bansa, makita nila, kasi ang pangkaraniwang ginagawa, yung iba, aaksipin nila yung ating proposal, yung ating mapa, yung ating submission. Pero yung iba, Baka hindi mo din alam, Marcoleta, no? Na kumbaga iginawad ang karapatan ng UNCLOS sa Pilipinas patungkol din diyan. Baka lang hindi mo alam. questionin nila, re-rejectin nila. Lalong-lalo na pa nga dito sa panig ng ating karagatan nga, ang daming mga claimants eh. Apo. Nandyan ang Vietnam, nandyan ang Malaysia, nandyan ang China, nandyan ang Taiwan. Ito mga Sabi ni Ma'am Princess Paris, lahat tayo nakarinig sa sinabi ni Marcoleta, mana lang talaga siya sa amo niya. Yung tipo hubang na-record yung kanyang mga sinabi kahapon, tapos ngayong araw, sasabihin niya, hindi naman po yan sinabi ko, hindi naman po. Tapos masasabi pa na yung mga vlogger, naku, in-splice ng mga vlogger, yung mga ganyan. Hilig po nila sa ganun, ano? Pati si Tunying, ano sinasabi? Wala akong ibang makita na ibig sabihin ito, kundi kung ano yung konteksto na i-give up yung KIG. ito eh, kaya kailangan, sabi ko, kung magdo-drawing tayo, kasangkot ang international community. Kasi gagawa tayo ng ating national law, hindi natin isasaalang-alang ang international law, hindi naman ganun. Feeling ko mga kababayan, ito. Feeling ko lang din, panggulo lang ni Marcoleta ito. Para tayong lahat ma-divert po doon sa West Philippine Sea. No, para tayong lahat ay mapunta yung atensyon doon sa West Philippine Sea. Bakit po? 3 sa senador nila ang nanganganib, no? Cheese, Joel, at sino pa? Si Jinggoy. Tingin ko, doon nyo itungo ang inyong atensyon para magawan namin ng paraan itong pagpapakaso o rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuha si Bus Joel, si Bus Jinggoy at si Bus Cheese. Di ba? Kasi party tayo ng international community, muling umiiral na international order, legal order. I-rationalize natin, i-harmonize natin yung ating national law na hindi babangga doon sa namamayaning pandaigdigang mga regulasyon. Yun na sinabi ko. Pagkatapos pagdidibatihin namin na sinabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. So, hindi ka, paano yung mapapaliwanag yung gano'n? Pagkatapos sinabi ko raw na ang KIG is not part of the Philippine territory. Kailan ko naman sinabi yun? Ay, sabi mo, i-give up lang, no? Para walang gulo, i-give up natin yung KIG.
Ayan, sinabi mo yun, Marcoleta, huwag kang magsinungaling. Uy, gago ka. Ay, sorry. Hindi, expression lang ho yun. No, huwag siyang magsinungaling. Uy, huwag kang magsinungaling. No, expression lang naman ho yun. Wala ako ibig sabihin. Oh, 'di ba? Sabi niya, i-give up natin yung KIG, gano'n. Hmm. So, sabi ko para maglinaw ito, Paumanhin niyo na po, nadadala po kasi si Mark Ramos, araw ho kasi ng mga puso ngayon, araw ng bembangan ho mga bossing, 'di ba? pwede ba wag na kayong maglagay ng ano, ng mga kondisyones? Kasi unang-una hindi ko naman sinabi na Formal debate. Parang hindi ko naman sinabi na ang KIG ay hindi parte ng ating teritoryo. Pinag-uusapan lang na Bakit i-gi-give up natin kung hindi mo naman pala ano, 'di ba? Kung hindi pala niya, gustong sabihin na hindi parte ng Pilipinas, eh, bakit kailangan ka umabot sa sasabihin mo, eh, i-give up natin yung KIG, 'di ba? Kung alam mo pala talaga na parte yun ng Pilipinas, bakit mo i-gi-give up? Hirap ipaliwanag, Marcoleta, 'no? Sa totoo lang, mahirap yung laban mo. Mahi mahirap yung laban mo, pabale-balentong. Lalo na, kapagka yung laban mo doon sa COMELEC, eh, tinuloy. "Ay, COMELEC, ang tagal naman kasi, 'no?" Yung iba nakalimutan na. Ano yung tinutukoy ko, mga kababayan? O doon sa SOSE ni Marcoleta na kumbaga ho, sabi niya do'n sa SOSE niya, walang nagbigay ng pera para do'n sa kanyang kampanya, tapos umamin na meron naman daw, 'no? Mga vloggers, kalampagin natin para hindi na makapamerwisyo 'to sa Pilipinas, Kalampagin natin yung SOSE ni Marcoleta, mga kababayan, na gawan ng aksyon dapat yon at kailangan magpaliwanag na si Marcoleta do'n. 'Di ho ba? Lahat ng mga discussion ni Marcoleta pampatagal, delaying tactics lang. Sabi ni Ma'am Princess Pares, dapat iparinig sa kanya ang mga sinasabi niya. Eh, alam niya naman ho 'yan. Nagbobobobobohan lang ho 'yan, mga kababayan, 'no, para mai-ano niya yung sa kanyang sarili.